Dumako tayo sa pagbuo ng mabisang talata. Ngayong alam na natin kung paano magsuri, kailangan po nating matutuhang isulat ng maayos ang ating pagsusuri. Siyempre, i-define muna natin kung ano ang pangungusap. Ito po ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Samantalang, ang talata ay binubuo ng magkakaugnay na pangungusap tungkol sa isang pangunahing kaisipan. Ibig sabihin po, yung mga pangungusap na nagawa natin ay iipunin lang natin at pagsasama-samahin at tatawagin natin itong talata. Sa panunuring pampanitikan, hindi sapat na tama ang ideya natin. Kailangan din daw natin maging malinaw at organisado ang paraan ng pagpapahayag nito. Dalawang bagay ang bibigyang pansin natin sa pagsulat ng talata. Una, kalinawan at kaisahan. Kapag malinaw, madaling maintindihan ang mensahe. Kapag may kaisahan, lahat ng pangungusap ay konektado sa iisang pangunahing ideya. Halimbawa, kung ang paksa ng talata ay tungkol sa simbolismo ng langit, hindi ako biglang magsasalita tungkol sa talambuhay ni Rizal. Bakit? Dahil lalayo na po ang pangunahing paksa. Unahin natin ang kalinawan o clarity. Ang malinaw na pangungusap po ay madaling maintindihan at hindi rapat nakakalito. Para maging malinaw, gumamit tayo ng angkop at pamilyar na salita lamang. Yung sa tingin mo na ang mga mambabasa mo ay agad maiintindihan ang mga pinili mong salita. Ibig sabihin, bawal po ang mga malalalim na salita, pero kung gagamit tayo ng mga bagong termino, malalalim na salita, kailangan po natin itong ipaliwanag. Mahalaga rin po ang wastong bantas. Halimbawa, kahit maganda ang argumento natin, kung napakahaba ng pangungusap at walang wastong bantas, maaaring mahirapan ang mambabasa na maintindihan ang nais nating iparating. Paano natin mapapalinaw ang mga bagong salita? Kapag meron tayong mga terminong maaaring hindi pamilyar sa mambabasa, meron po tayong dalawang paraan para maging malinaw ito. Una, pagbibigay kahulugan. Halimbawa, ang kapitalista ay isang mamumuhunan o may-ari ng negosyo. Pangalawa naman, magbigay tayo ng mga halimbawa para ma-imagine nila at maintindihan nila ng lubos. Halimbawa, ang naghaharing uri, gaya ng makapangyarihang pinuno at mayayamang may-ari ng negosyo, ay may malalaking impluensya sa lipunan. Kaya kapag may salitang maaaring hindi po maintindihan ng mambabasa, huwag nating hayaang manghula sila. Ang gagawin natin ay ipaliwanag natin. Sunod naman ay ang kaisahan o unity. Ibig sabihin nito, lahat po ng pangungusap sa isang talata ay nakatuon lamang sa isang pangunahing ideya. Mayroon tayong format na susundan sa isang talata. Una, pangunahing kaisipan, susundan po ng pantulong na detalye at maaaring dagdagan ng patunay o halimbawa. Parang puno lang po iyan. Mayroon tayong puno o pangunahing idea at may mga sanga at detalyeng susuporta rito. Kapag may pangungusap na walang connection sa pangunahing idea, dapat natin itong alisin o ilipat sa ibang talata. Ang pangunahing kaisipan ay ang pinakasentro ng isang talata. Sinasabi po dito kung tungkol saan ang buong talata. At hindi po palaging nasa unang pangungusap ang pangunahing kaisipan. Maaari po itong makita sa simula, gitna at sa hulihan ng talata. Kaya kapag nagbabasa po kayo ng talata, itatanong natin kung isang pangungusap lang ang gagamitin ko para ibuod ang talatang ito, ano iyon? Malamang po ang ilalagay natin ay ang pangunahing kaisipan. Tignan natin ang halimbawang ito. Ang pangunahing kaisipan ay malikhain ang paggamit ni Hernandez sa tula niyang sa isang dipang langit bilang simbolo. Ano ngayon ang trabaho ng mga susunod na pangungusap? Kailangan po nating patunayan ang ideyang iyon. Sa simula, ang isang dipang langit ay maaaring maiugnay sa lungkot at pagkakabilanggo. Sa hulihan naman, nagiging simbolo ito ng pag-asa at kalayaan. At ipinakikita nito ang pagbabago mula sa pagdurusa tungo sa pag-asa. Mapapansin po ninyo, lahat ng detalye ay tungkol lamang sa simbolismo ng isang dipang langit. Iyan po ang sinasabi na kaisahan. Lumipat naman tayo sa isang visual na teksto. Ito po yung pabalat ng graphic novel o libro. Bago pa natin basahin ang isang libro, ano ang unang nakikita natin? Diba? Kunwari, magbabasa ka ng mga story, mga books. Ano yung una nating nakikita? Ito po yung pabalat. Kaya mahalaga po ang pabalat dahil maaari itong makakuha ng atensyon, magbigay ng unang impresyon at magpahiwatig ng nilalaman o tema ng isang akda. Karaniwan pong makikita rito ang pamagat,
imahen, at pangalan ng may akda. Pero hindi lang po natin titignan kung maganda ang drawing. Sinusuri rin po natin kung epektibo ba ang disenyo sa pagpapahiwatig ng mensahe ng akda. Sa pagsusuri ng pabalat, maaari nating tignan ang 5 mahalagang elemento. Una, kulay. Ang kulay po ay tumutukoy sa ano ang damdamin ang nakakalikha nito. Halimbawa, ang madidilim na kulay ay maaaring magbigay ng mabigat o malungkot na impresyon. Pangalawa naman, font. Angkop ba ang estilo at laki ng font sa graphic novel? Pangatlo naman, espasyo. Maayos ba ang pagkakalagay ng mga elemento? Pang-apat, imahen, may connection ba ito sa tema? At panghuli po ang kabuuang disenyo. Kapag pinagsama-sama ang lahat, kulay, font, espasyo at imahen, nakatutulong po ba itong makakuha ng interes ng mambabasa? Ibig sabihin, kahit visual na teksto ay maaari rin nating suriin at bigyang kahulugan. Tandaan po natin bilang pagbubuod ng ating aralin, kapag gumawa tayo ng panunuring pampanitikan, tandaan po ang prosesong ito. Una, basahin. Pangalawa, suriin, magbigay ka ng argumento, maghanap ka ng ebidensya at ipaliwanag mo. At kung mayroon tayong tatlong mahalagang paraan ng pagsusuri sa isang akda, narito po ang loob, which is teksto, ligid, konteksto at lalim naman, teorya. Kapag loob, tatanungin natin ang tanong na ano ang makikita ko mismo sa akda. Kapag ligid naman, ano ang konteksto sa likod ng akda. At sa lalim, anong lente o teorya ang maaari kong gamitin para mas mapalalim ang interpretasyon. At pinakamahalaga po, huwag lamang magbibigay ng opinyon. Kaya nga pinag-aaralan natin ang mga tekstong argumentatibo upang magbigay ng mga patunay at ebidensya mula sa akda. Yan po ang tunay na panunuring pampanitikan.